back with our segment, Ang Banlaw Sesh, where our two young co-hosts will share what they have learned sa ating conversations kanina. Pero bago yan, gusto ko lang munang tanungin si Lay about the video we saw earlier. Lay, can you give us a short background of that video? So, the video that you saw earlier po was my interview po with Jimwell Fuerte. So, Jimwell is a senior high school student from Highway Hills Integrated School and an active volunteer po from Unang Hakbang Foundation. Isa siya sa mga kabataan who was consulted during the drafting of the RA 11930 of IRR po. Oh, nakakabilib talaga dito si Jimwell, ano? Nakita natin ang dami niyang involvement. Talagang empowered nito si Jimwell to participate and talk about the issues that's happening in his community. At napakaganda nga nitong ginawa sa pagdraft ng implementing rules and regulations ng anti-OSAIC law kasi kinonsult nila ang mga kabataan. At ito naman talaga yung gusto mangyari, even ng ating saligang batas. Doon sa ating saligang batas ay nire-recognize yung active participation ng youth sa nation building and they should be consulted in matters concerning them. Makuha yung kanilang input at talaga magkaroon tayo ng comprehensive and effective policies and laws regarding particular issue at lalo na dito sa online sexual abuse and exploitation of children. At para naman sa ating mga nakakatanda na nangangalaga sa mga kabataan, important sa atin, yung sinabi mo kanina, Attorney Ray, na sa ating saligang batas, andun na-emphasize ang importance ng youth in nation building. So, para sa atin, important din na maka-develop tayo ng leaders, ma-empower natin sila na mag-speak into policies and issues that directly affect them. Kasi naalala ko yung sinabi ni Jimwell kanina, I have to do something. I have to speak into this issue. I have to serve as the voice for the voiceless. So, tanungin naman natin si Icon. Icon, we had a long discussion earlier about the law. Law enforcement, prosecution, and investigations. Ano yung mga na-pick up mo? Ano takeaways mo from our sit and talk segment, Icon? Pero yung talagang, alam mo, yung tumatak sa akin dito, attorney, yung pag-e-emphasize na ang unang pwedeng lapitan, especially ng mga kababayan natin na sa kanilang komunidad, ay yung barangay. Alam nyo, nakita ko rin po kasi ito, personally, no, na merong isang desk na provided ng barangay, which is yung violence against women and their children desk, kung saan dito pwede tayong magsumbong ng mga nakikita nating karahasan sa loob ng bahay na involved yung hindi lamang yung kababaihan, kundi ganun din yung mga bata. Totoo ka nga dyan, no, Icon. And para naman sa akin, para po sa isang bata na biktima who was made to believe by their own parents na walang masama sa kanilang ginagawa, tumutulong lang sila. Ang paghuli at paghiwalay sa kanila ng parents who facilitated OSAIC, sa aking paligay, isa na namang trauma para sa kanila po, di ba, Attorney? Yun nga, kung umamin ang mga batang ito na alam ng magulang nila ang kanilang ginagawa at sila pa nga yung nag-utos sa mga bata, will they not blame themselves when their parents get a life sentence habang buhay na pagkabilanggo dahil sa, ayun, kanilang pag-amin? Yeah, totoo yan, Icon and Lay. Talagang mabigat sa pakiramdam ng mga bata yung masangkot sila sa prosesong ito na para panagutin yung kanilang mga magulang dito sa krimen na ito. At nakalulungkot nga, ayon sa pag-aaral dito sa bansa natin, karamihan talaga ng gumagawa nitong krimen na ito ay members of their family or their own parents. Pero kaya mahalaga rin yung nabanggit kanina at na-discuss natin yung mga child protective measures when they participate in the legal proceedings. At yun nga, kailangan natin talagang tulungan itong mga batang ito, even sa pagproseso ng kanilang mga emosyon habang dumadaan sila sa legal process. Kaya nandyan yung trauma-informed care at nandun din ang mga serbisyo na ngayon nakita natin lumalawak rin na serbisyo ng ating gobyerno at maging ng mga other private service providers para matugunan yung needs ng mga batang ito, even in their mental health needs, para nga maproseso nila itong nangyari sa kanilang pamilya, nangyari sa kanilang mga
magulang. At kunin din ay matulungan sila to recover from the trauma that they experience from the abuse, and even from, knowing that, realizing that their very own parents harm them and abuse them. For me po, attorney, I believe na parents should still be sanctioned with this. Kasi what they did was wrong and the reason doesn't justify the means. For me po, although yun, mali nga po yung ginawa nila, and they still need to be sanctioned. Hindi nagbabago yung belief ko doon. Pero pag nilook back po kasi natin, para makikita po natin na in some cases, these parents also have a backstory of them being a victim of OSAIC. I remember nga po watching a documentary na parang itong nahuli nilang online sex den, itong parent na to, parang pinamana sa kanya yung den na yun eh. Parang siya as a young child pa nun, yung mother niya rin yung nagfa-facilitate nung den, tapos siya rin yung victim. Kaya ang nangyari, pinamana niya rin sa mga anak niya yung ganong trabaho. Kasi yun yung kinalakhan niya eh. Yun din yung source of income nila. Kaya yun lang din yung alam niyang ipapamana dun sa mga anak niya na ito yung pinaka main source of income, dito tayo mabubuhay. Kaya kung paano ko tinulungan yung mother ko, ganun din yung ako tutulungan. Totoo naman po yun, yung sabi nga ni Lay, na kinakailangan talaga nating bigyan ng ngipin yung batas. Pero, kaakibat din nito yung pagpapaunawa natin sa mga magulang nito kung ano yung epekto ng pang-aabuso na ginagawa nila sa kanilang mga anak. No? I'm not being an enabler here, but what I'm just trying to say is, alam niyo yun, kailangan nating tingnan na baka may backstory ito na kinakailangan nating makita at pag-usapan para maunawaan kung ano ba talaga yung ugat. No, siguro masasabi din natin na maaari nating gamitin ito para i-assess kung ano pa yung pwede nating i-provide. Hindi lang yung pagpapakulong sa kanila o pagsisentensya sa kanila, no? Kasi tong mga backstories na ito, baka mamaya meron pala tayong trauma o sugat na dapat hilumin. At kasama dito, no, yung bukod sa mga trauma at sugat na dapat hilumin, ay baka may kamay tayo na dapat putulin. Malalaking kamay na pwedeng kumokontrol din sa mga magulang na ito. Tama ka dyan, Icon and Lay. Talagang itong OSAIC is a very complex issue. Being a complex issue, being a complex problem, wala tayong iisang solusyon. At tama ka doon, there could be a cycle of abuse, there could be some factors that have contributed bakit itong magulang ay gumagawa ng ganitong pang-aabuso sa kanilang mga anak. So, dapat din i-address yun, yung mga socio-economic issues, yung mga even the economic issues na pinagdadaanan ng pamilya. Pero maganda yung sinabi mo, kailangan putulin yung kamay. Dapat, to break that cycle, kailangan may puputol. At yan na nga dyan, kaya nandiyan dyan yung ating mas malakas na batas, yung even our implementing rules and regulations, na talagang magdi-deter, magtatapos dito sa cycle of abuse na nangyayari. Pero of course, hindi natin kakalimutan yung other needs of the family, and most especially the survivor, the victim, who will be rescued from that type of abuse na kailangan ng talagang comprehensive and holistic approach to help the survivor, even the family, and not just the family, but the entire community. Kaya yun din naman yung itinatalaga sa ating batas talaga na kung makikita natin, pag binasa natin yung batas and even the IRR, talagang everyone has a role. Kabataan, ang ating pamahalaan, the community, all actors, even the tech sector, lalo na nga this is a tech-enabled crime, even the private sector has a role to play. So, yun yung gusto natin mangyari at gusto mangyari ng batas, na tayo ay magkaisa at magkatulungan para tapusin natin itong menace na to that's happening in our society right now, which is OSAIC. At dadagdagan ko lang yung sinabi ni Attorney Ray. Kaya nga maganda sa batas ngayon, nagdedemand na ng greater accountability from internet
intermediaries and financial intermediaries, we have to build a bigger wall of protection around the children. So, yung mga intermediaries din kasi na to, kumikita rin sila dahil yung platforms nila yung ginagamit. So, kailangan mapanagot din sila in a sense kasi in-enable nila, cyber-enabled kasi ang krimen eh. Hindi naman mag-e-exist to kung hindi rin nagamit yung plataforma nila. At babalikan ko lang din pala yung sinabi kanina na baka may backstory, yung mga magulang. I hear you out. Pero siguro i-emphasize din natin for the benefit of our viewers na ang poverty, hindi talaga siya dapat ma-view as major factor or major reason kung bakit nangyayari, kung bakit lumalaganap itong krimen na to. Napakabilis ng paglaganap niya. This is a crime of opportunity. Financial gain or financial motivation, yan talaga ang main drivers kung bakit merong mga ganitong nangyayaring kabalastugan sa pamilya, nade-destroy ang sanctity ng family. Maraming mahihirap na hindi nila abusuhin o sasaktan ang sarili nilang flesh and blood. For our viewers, ang ating audience, sana po ialis nyo na sa isipan nyo na poverty ang dahilan kung bakit may online sexual abuse and exploitation of children. Tama yung sinabi mo, Attorney Kath, kasi even sa mga kaso, 'di ba, nating hinahawakan, pag tiningnan mo siya, hindi naman yung gumagawa ng ganitong krimen, hindi, poorest of the poor, hindi siya, it's not survival offending. Hindi nila ginagawa to para may makain sila. At nakita natin yung mga perpetrators pa nga, may kaya sila. At kagaya nga na sinabi mo, maraming mahihirap dito sa Pilipinas, pero hindi naman nila inaabuso ang kanilang mga anak. At kung ititrace mo talaga, sabi mo nga, crime of opportunity, this is driven by greed, to the desire to accumulate more. And to materialism, kaya masasabi din natin na talagang it should, the root cause of this problem is misplaced and wrong values in the family. At nakita natin yan sa mga perpetrators na mga magulang na inaabuso, ibinebenta ang kanilang mga anak online. Kaya napakalaki rin ng role talaga ng even ng simbahan para talagang mapangalagaan to protect the family, to protect the sanctity of the family. Sabi nga rin sa ating saligang batas, the basic unit, the basic institution of the community is the family. So, yung battlefield dyan at maraming kaparaanan talaga para mapangalagaan at maproteksyonan yung family. And one of those who can really support and protect the family from this type of crime is the church, by really nurturing the values, by reaching out to them, by just bringing the light of Christ in the families. At tingin natin talaga dyan magsisimula rin yung transformation ng family. Of course, napakalaki rin ng role ng church na side by side with the government in implementing the law, that we are also building and nurturing the values of the family. Lay, Icon, one sentence please to capture how you feel after this episode. For me, heart-wrenching. I think I can never imagine the dilemma these children goes through, from being the victims of OSAIG, of their own family. Kagaya nga po nung nabanggit nyo, maraming pamilya na mahirap pero hindi nila inaabuso yung mga anak nila. Kaya it's very heart-wrenching po for me. Icon. Well, I'm now grateful sa episode na to understand the importance of the implementation of the IRR. Kaya napakarami kong natutuhan ngayong araw na to, especially doon sa kung paano natin kinoconnect yung values sa mga pang-aabusong ito at sa mga hakbangin natin at ng iba't iba pang organisasyon o ahensya ng bansa na tumutumbok sa ganitong mga uri ng issue. Thank you, Icon. Thank you, Lay. And Ray, maraming salamat sa pagsama mo sa amin. Sana na-enjoy mo din ang pag-host dito as much as we enjoyed your presence. Yeah, the pleasure is mine, Attorney Kat. Maraming salamat
Attorney Kat, sa Cyber Guardians, kay Ma'am Chi sa pag-imbita sa akin. Thank you for this opportunity to be a part of your show. At napakarami ko ring natutunan sa ating guest, kay Attorney Ayan and Attorney Reyna, kahit lagi natin sila nakakausap sa opisina. But really, very insightful yung discussion natin about the IRR and the law. At of course, coming rin from our cyber patrollers, si Icon and Lay, and even kay Jim Well, ang dami kong natutunan. At maganda talaga na maintindihan at malaman na talagang lumalawak yung programa ng ating gobyerno at maging tugon ng ating gobyerno dito sa problema na ito. At parte nga niyan ay yung pagpapalakas ng ating batas, pagpapaunlad ng pagpapatupad nito. At ganoon din, napakagandang makita yung lumalakas, lumalawak na partisipasyon ng komunidad para sa issue na ito. At nakita natin yan nga, maging nanggaling sa ating mga kabataan yung kanilang pagiging involved sa paggawa nitong implementing rules and regulation. At nakikita talaga natin sila ang pag-asa ng ating bayan. So really, our children hold so much promise. Kaya all the more that they should be nurtured and they should be protected. Again po, maraming salamat for inviting me in this show, and God bless everyone. God bless everyone. And ako po, muli ang inyong cyber patroller, Lay. And I'm your side vlogger Icon. And I'm Attorney Kath. See you next episode dito lang sa Cyber Chat Season 2!